Alleluia, 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 Alleluia. Jesus Christ became poor, although he was rich, so that by his poverty you might become rich. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, make friends for yourselves with this honest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If, therefore, you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. The Pharisees, who loved money, heard all these things and sneered at him. And he said to them, You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Good morning, good afternoon, good evening. Mga kadeboto natin, sa mahal na poong Jesus Nazareno, palakpakan po natin ang ating mahal na poon na nagmamahal, nagpapatawad, at tumatanggap sa ating lahat. Again, of course, Saturday, it's 9 a.m. This is a Pilgrim's Mass. And this is a Mass that we would like to offer for all our devotees from all over the world and even from all over the Philippines. Ano po? Kaya po we would like to shout out, ayan, to greet our devotees locally. Gusto ko pong batiin po, no? Yung mga deboto po natin, kadeboto sa National Shrine and Parish of Divine Mercy, dyan po sa Marilao. I would also like to greet our mga kadeboto po dyan sa San Diego de Alcala. Dyan po yan sa Pililla, Rizal. And we would like also to greet all our devotees of the Black Nazarenes sa St. Albert. Yan po sa Canada at sa mga devotees po natin sa Edmonton, also in Canada. Ayan po. And we would like also to greet one another. Narito po sa simbahan natin, mga kadeboto, Saturday, Mass attendance is getting really big. It's getting bigger. Pag Sabado, dumadami na po ang tao dito sa Quiapo. Maybe because
you would want to be spared of the crowd of Friday and of Sundays. Napagitnaan yung Sabado. And tama-tama, walang karamihan pasok ng Sabado. I guess the traffic is lighter. Kaya po, perfect also timing for us to come to Quiapo Church on Saturdays. Amen? Batiin naman po natin yung ating mga katabi. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Ayan. Pag tayo po ay nagsalita ng maliit na bagay lang yan, ginagawa naman ng lahat, patatawarin naman ako ng Diyos. Ano po ang sinisimbolo nito? Ano po ang ipinapakita nito mga salitang ito? Ulitin ko. Kapag tayo ay may ginawa, na alam natin ay tagilid, alanganin. At sinasabi natin, hindi naman masyadong mabigat na kasalanan yan. Ginagawa naman ng lahat. Okay lang yan. Maiintindihan naman ako ng Diyos. Ano po ito mga salita? Saan nanggagaling po itong sa mga salitang ito? This kind of remarks or beliefs. Ano po, what do these words show of a person? This shows a divided heart. Compromise. Kompromiso. Alanganin. Half-heartedness. Lukewarmness. Maligamgam. Kapag sinabi mo na ginagawa naman ng lahat, you are already compromising something. Pag sinabi mong maintindihan naman ng Diyos, alam mo may ginawa ka. You are compromising. Maliit na bagay yan. Hindi naman kasalanan masyado yan. Maliit lang. You know you are compromising. You did something wrong and you are trying to rationalize. You're trying to justify. Amen? Pero ano sabi ng Ebanghelyo? Napakaklaro, no? No one can serve two masters. Pag nilingkuran niya yung isa, kamumuhuyan yung isa. Magiging loyal siya dun sa isa, magbibitray siya dun sa isa. What does this mean? God wants us to love Him wholly. Buo. God is a jealous God, sabi nga sa scriptures. Ayaw niya ng kahati. Gusto niya number 1 tayo. O number 1 siya sa buhay natin. You know, look at a human heart. Biologically, yung puso natin, sa tingin niyo po ba pwedeng hatiin ng puso? Di ba may kanta, ano yung kantang yon? Sana, ano yan? Dalawa ang puso. Hindi naman pwedeng mangyari sa tao yon. Iisa lang ang puso natin. No? Sana pwedeng hatiin ng puso. But the human heart, biologically, cannot be cut into 2 halves. Alam naman natin, di ba, may 4 chambers ang puso ng tao. The 2 upper chambers and the 2 lower chambers. Tama po? At ang sabi nga, the right side of our heart, kumukuha ng oxygen. The left side of our heart, nagpapump ng oxygenated blood to the rest of our bodies. And it works as one system. Kaya pag yan ay hinati mo, instantly, few seconds, cardiac arrest, patay tayo. And this might be telling us a very important truth in our faith. This concretely, straightforwardly, God telling us that we have to love Him more than anyone else, more than anything else in this world. Kung babalikan natin lang ang salita ng Diyos, we would see some biblical characters na tila nahati ang kanilang mga puso, nahati ang kanilang mga buhay sa pagitan ng kanilang ugnayan, pananampalataya, pagmamahal sa Diyos, at sa iba pang mga bagay. Like for example, kung babalikan po natin, no? Like si Solomon, ayan, kilala naman natin po si Solomon, no? Matalino yan. Nahati ang kanyang buhay
sa kanyang kagustuhang magkaroon ng karunungan mula sa Diyos at yung pleasure ng kanyang katawan. Naging babaero eh. Di ba? Si Judas. Ano nangyari kay Judas? Na siya ay isang alagad ng Panginoon pero nahati iyon. Yung kanyang pagiging alagad ng Panginoon, nahati ng kanyang kasakiman sa pera. Di ba? Si Pedro din. Si Pedro nandoon ang kanyang pagsunod sa Diyos sa kabilang banda. Natakot siya, the fear of death. Nahahati eh. Ang puso natin, pag nahati ito, instantly mamamatay tayo. Pero kapag ang ating kalooban ang mahahati sa pagitan ng Diyos at iba-iba pang mga bagay, hindi man tayo makaranas ng physical death, wala man tayong cardiac arrest na mangyayari, pero magkakaroon tayo ng death of our soul. Kaya ano nangyayari? Whenever we entertain things other than God, we suffer confusion. Nalilito tayo, naliligalig tayo. Yung kalooban natin, nangangamba. Ang dibdib mo, ang lakas ng tibok ng puso mo, nahihirapan tayong huminga. Ang hirap gumalaw, litong-lito ka, pinagpapawisan ka ng malamig. Ang sikip ng buhay sa iyo. Takot ka, nangangamba ka. Why? Because there's some kind of death happening to you. Kapag gumawa tayo ng bagay ng higit pa sa paggawa natin sa kalooban ng Diyos, kapag pinalitan natin ng Diyos ang ibang bagay, kapag hinati natin ang ating ugnayan sa Diyos para ibigay sa iba, nangyayari sa atin ang mga ito. Nararanasan natin yan physically. It manifests in our bodies. Kakasakit tayo. You experience turmoil. You experience confusion. You are afraid. You feel you are constricted. You don't feel freedom. Parang natatakot ka, nag-aalangan ka. You are afraid of every instance. What will happen next? Walang kasiguruhan, ligalig ka, tulala ka, nagbibilang ka na ng poste sa labas. Bakit? Because you have compromised your loyalty to God. Ipinagpalit mo ang loyalty mo sa Diyos sa iba. Amen? Do you experience that? I myself experience that. Whenever I compromise truth, whenever I compromise goodness, nangyayari yan sa atin. Human as we are. And therefore, anong invitasyon ng Panginoon? Integration. Ang puso daw po, yan daw po ay hindi nahahati. Ang puso daw nababago. If we keep doing things that are not pleasing to the Lord, if we keep on doing things that are against our consciences, ang puso daw po natin hindi nahahati, nababago. Ibig sabihin ng nababago, naiiba na yung priorities mo. And before you knew it, ang layo-layo mo na sa Diyos. And you feel unworthy of God, you feel incapable of returning to Him, and you need someone to assure you, you can always go back to the Lord. Amen? You can always go to the sacrament and be assured you are welcomed by God, you are forgiven by God, and you are loved by God. Amen? Integration. Pag-isahin po natin ang isip, ang puso natin, ang kalooban natin na nag-iisang kumikilala, sumusunod, at nagmamahal sa Diyos. That's the problem of the Philippines. Compromises. Compromises. Nagdadasal naman ako. Magsisimba na lang ako sa linggo, babawi ako sa Kanya. Parang niloloko naman natin ng Diyos noon. Ginawa mo yung isang bagay, tapos sinasabi mo sa sarili mo, Lord, babawi ako. Parang niloloko natin ng Panginoon. Sinusuhulan natin siya. Pati ba naman si Lord, may bribery pa? No? Pati ba naman ang Diyos, ginaganon pa natin? That's our problem. Tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo sa ating kapwa. Tayo mga Pilipino, mapagmahal tayo sa Diyos.
Pero there are temptations that we entertain, that we allow to rule our lives. Kapag nandun na yung greed, kasakiman, kapag naroroon na yung galit at hindi pagpapatawad, kapag naroroon na ang pagmamalabis, kapag naroroon na ang pita ng laman, bigla na lamang nagugulo ang lahat. And at the end, we are hurting each other as much as we are hurting ourselves. Amen? Let our whole heart be loyal to God. And we all know this. Alam natin ito. Kapag binigay mo ang 101% mo sa Panginoon, ibibigay niya sa inyo 200%. Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mabibigo. Subok na natin yan, mga kadeboto. Alam niyo po yon. Kapag binigay niyo po ang buong buo ng inyong sarili, sisiguraduhin ng Diyos hindi ka magkukulang. Sisiguraduhin ng Diyos hindi ka malulugmok sa kalungkutan at takot. Sisiguraduhin ng Diyos, babalutin ka niya at pupunuin ka pa niyan labis-labis ng pagpapala, higit pa sa ibinigay natin sa Kanya. Buong puso para kay Kristo, buong buhay para sa Diyos.